Welcome to the second floor. This table, this is where they use to have a meeting on how to assassinate Yun Kilat. Ito sa area na to, mayroon pong bata eh. Sino po kayo? Taong 1929, nung itinayo ang gusaling ito sa Karkar City sa Cebu, ang katangi-tangi sa Karkar Museum, meron itong abandonadong swimming pool. At ang swimming pool na ito may madugong nakaraan. Nung pasok ko, medyo kinabahan ako. Ibang maramdaman mo kapag nandyan ka sa pool. Maglilinis ako, magwalis ako dyan. Mga bada 3:00 ng hapon. Nagkatalikod ako sa may swimming pool. Doon ko narinig na parang may umiyak. Nilumingon ako ng pahina, wala akong makita. Parang babae, nangangailangan ng tulong. Sa swimming pool, marami akong naririnig na nagsyagit, maraming tao. Humingi ng tulong. Naglaro doon sa swimming pool. Pinasok ko kasi akala ko mayroong magnanakaw. Tanaw na ko, wala man. Yung panahon nito, naging dispensary ito, yung swimming pool hindi na ginamit. Kanang mga kwarto diha, naging hotel sa mga minsan pulis, minsan ibang tao, magdala yung mga chicks diyan. Yung isang bisis, pumasok ko diyan gabi, dinala ko yung girlfriend ko. Tama na! Ayoko na! Tama na! Mayroong magsabi, tama na, tama na. Mo sundan, tanawa. This structure was established, constructed sometime in 1929. But this was for the purpose of establishing a dispensary of the Philippine Health Service. Kasi noon, wala pa namang mga rural health unit sa Kanayunan. Yung mga dinadala nito pasyente, yung mga nasugatan, yung mga kailangan ng emergency treatment. After the dispensary, it became also dual purpose.
according to our local historians, during World War II, yung mga dressing rooms ginawang torture room. So, tinatali yung mga kamay at saka paa ng mga locals. Tapos, natapon na buhay sa pool. Doon sila nalulunod, tsaka namamatay. My mother was incarcerated during the war. Para makuha niya ang information, gusto nila makuha ang information from the suspected civilians na nag-collaborate sa guerrilla movement. Iyan mga Hapon ang nilulublob nila yung mga hinuli nila mga civilians. Hindi lang sa abandonadong swimming pool, may mga kwento ng kababalaghan. Mas malakas daw ang pagpaparamdam sa loob mismo ng museum. Pumasok ako, may narinig na akong parang mga bata naglaro. Makita ko yung apak, yung mga tiil ng mga bata. Pag naog na ko, murag may nitulak sa akin. Talaga nabagsak ako dyan. Pupupupupupupuk. Isang bisis pumasyal sa siyuta. Pag uwi ko, dito ako dumaan. Doon nakita ko, ang daming tao. Bakit kaya? This was built in 1929 under the administration of our first mayor who happens to be. Habang nagtutour ako, tatayo ako dito para marinig sa lahat. Minsan, na-feel ko may kumalabit sa likod ko. Pagtingin ko, wala namang tao. Noong year 2009, yung telephone nasa table ko pa noon. So tumawag yung taga-mayor's office kasi may communication galing sa Capitol. Hindi ko narinig na nag-ring. Pinindot niya yung button na redial lang talaga. Doon na narinig ko ang ring. Hello? Hello, Jingjing. Sino yung batang sumagot kanina? Kakatawag ko lang, ang sabi niya wala ka. Sino yun? Naisip ko na baka yun yung bata na nakikita ng mga bisita ko. May isang staff ako dito, yung tagalinis. Nung naglinis siya sa taas, siguro napagod, humiga sa bed. Nakatulog talaga siya. Puno ka ng grasya. Tapos yung ginawa niya, nagdasal daw siya. Ang Diyos ay sumasa iyo. At pinagpala rin ang iyong anak, Masi. Nung bumaba, pawis na pawis, sabi niya, Ma'am Jing, tulungan mo ako, may babaeng nakaitim sa taas, tapos sinasakal ako. Sabi ng nanay ko, sinabihan din siya ng kanyang ina na mayroon daw pinatay sa museum. Buntis daw ang babae. Palagay ko, yun din ang dahilan. Yung parang may nakaitim na babae.
Pinakaluma na record namin, 9/10/47. Kung mayroon lang siguro tayong exact date, exact month or year lang, makita natin yung record na yun. Pero kung ito lang, hindi natin makikita yung record niya. Nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera sa loob ng Karkar Museum. Ano kaya ang makukunan ng mga ito? Kung hangin po ito, dapat sana yung papel na nasa lamesa na nilagay ng kasama namin, lili pa rin sana ng hangin or natangay. Pero dito po sa video is hindi siya gumalaw. Sa CCTV footage po, makikita mo po na meron pong malaking siwang sa floor at saka yung lock. Ibig sabihin po noon is nakalock po itong bintana nung panahon na yun nang bumukas siya. Ito yung pinaka-base eh. Ito, malinaw talaga sir. Ito po yung nakita naming anino na galing sa ibabaw. Pababa po. Oh, hindi. Galing dito, sir. Kita mo yun? Galing dito. Para makakuha tayo ng mas detalyadong image, so diniliman natin kasi dito mas makikita mo na yung galaw. To our surprise, marami rin sa paligid ang gumagalaw din. Ito yung part na medyo mapapaisip ka. Kasi unlike dun sa first clips natin, makikita mo na lahat gumagalaw. Pero bakit pagdating sa kanya, may movement na parang halos siya lang, tsaka extended pa siya rito sa baba. Ito yung medyo napaisip na ako ng matagal. Hindi ko siya ma-explain. Ang nakikita ko lang is, if ever man, baka sa light distribution. Naparito ang magnanakaw upang magwasak, pumatay at magnakaw. Hindi tama na manatili sila ron, kung kaya dapat silang paalisin. Bakit na umahiyak? Puno ka ng grasa. Dito ko po unang nakita yung babae. Nakaitim siya. Parang mayroong takip hanggang dito na itim. Ito sa area na to, mayroon pong bata eh. Mga 8 to 12 years old. Ang bigat. Grabe. Parang dito po mas naglalagay yung babae. May sinakal o may hinihila siya. Meron na pong ganong kwento dito. Meron na sir, yung kasamahan ko before. Yung nangangalabit po. Yung nanggaganon. Meron ng incident na gano'n. Ako sir, doon sa hagdanan. Mabigat. Daming dumadaing. Ito pong buong area. Ito po ba yung pool? Yes, dati? sir. Parang dati ang daming patay. Diyan pa rin yung babaeng nakaitim. Mag-establish tayo ng communication. Gagamitin po natin yung Ouija board. So through Spirit of the Glass, at least malaman natin yung pangalan. Especially po yung babae. May pag-usap kayo sa amin. Sino po kayo? Guadalupe nga po siguro. Tama. Sige na po. Sabihin mo na please. Okay, salamat. Ikaw ba yung babaeng nakaitim? Tim, Yes. kailan ka pa nandito? Noong 1934,
Ang tagal na niya dito. Ano po ang pwede namin gawin para matulungan ka namin? Good. Goodbye. At nag-goodbye. Ayaw. Nag-goodbye. 3-9 naman natin. Nagkaroon naman ng communication. Kaya lang, parang nag-aatubili siya sumagot eh. Doon sa taon na 1934 or 1943, ibig sabihin po nakatayo na to. Maaari pong yung natawag natin ay isa sa nagsimula na nagtrabaho dito o tumira dito sa lugar na to. Sa paglilibot ni na Ed Calwag sa museum, may nakakakilabot na tunog na nai-record ang aming kamera. Pakinggang maigi. Ang bigat ng lugar. Ito mo. Windows po. Windows naman siya. Para sa food. Hindi po ba ito mo? Oo, sir. Wala talaga ako na rin. Ikaw? Wala lang ang tao dyan nung time na yun sa baba. Ano ang masasabi ng mga eksperto? Based na sa video na pinanood ko, hindi naman siya edited. Hindi rin siya pinatong or hindi rin siya minix. Yung nakita natin doon is recording straight from the camera. Kung ano man na narinig natin doon is totoo. Posible ba na meron tayong ma-record nang hindi natin naririnig? Ang pinakamadaling ekspresyon nito, yung mga tinatawag natin na professional audio recorders or kahit yung mga cameras natin, nagre-record sila ng frequency, 44.1 kHz. Ang tao, ang normal na frequency nila ay 20 kHz lang. So, ibig sabihin, mas sensitive yung mga audio recorder kumpara sa mga naririnig natin. Kung bakit nagkakaroon ng masamang spirito sa isang lugar ay dahil mayroong kasalanan na nangyari doon. Narito ang kasalanan, ito ay isang entry point, pwedeng pasukin, pagkapitan ng demonic spirit. Para lang yang basura. Kung saan may basura, may langaw. Humingi tayo ng kapatawaran doon sa kasalanan. Panginoong Diyos, patawarin po ninyo yung kasalanan na nagawa noong panahon na yon. Sa pangalan ni Jesus, humihingi kami ng kapatawaran sa kasalanan ng murder, rape, ng torture. Kung nawala na yung kasalanan, ang tanong ngayon, saan pakakapit itong masamang spirito? Wala na.